At ngayon ay meron po tayong isang balita dito na yumanig sa buong XRP Army. Mula po ito sa ating source na si Times Tabloid. Sabi rito ay ex-Ripple CTO drops bombshell statement that shocks XRP Army. Ayan, hindi po ito tungkol sa bagong partnership o pag-akyat ng presyo. Sa halip, ito po ay isang reality check na nanggaling mismo sa isa sa pinaka-respetadong pangalan sa kasaysayan ng Ripple. At siya po ay ang dating CTO dito ng Ripple na si David Schwartz. Habang si XRP ay kasalukuyang nakabaon po sa mahigit 50% na pagbaba mula sa peak nitong nakaraang July 2025, marami pong holders ang naghahanap ng hopium o mga rason para manatiling positibo. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, binasag ni Schwartz ang katahimikan para sabihing ang mga conspiracy theories na pinanghahawakan ng marami ay halos palaging mali. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang binitawang salita ni Schwartz dito kung bakit strange or kakaiba ang timing nito at ano ang implikasyon nito sa ating mga investors na naghihintay ng malaking breakthrough. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa confidential secrets laban sa community theories. At ito po yung aktual na sinabi ni Ginoong Schwartz dito. Sabi niya, no. Yan, meron po palang isang post dito, si All in Crypto. Yan, sabi niya rito, interesting signal from Ripple CTO David Schwartz as he is killing any XRP price hype. He says conspiracy theories are almost always going to be completely false, which is fair but a strange time to kill hype when XRP is down over negative 50% from last July. At ito po yung aktual na sinabi ni Schwartz. No, I'm saying there are lots of secrets. Many Ripple's partners insist on NDAs to keep their business secret. I'm saying the conspiracy theories that constantly claim something big is about to happen or that the government is going to do something massive are almost always going to be completely false. And if you are investing time, money, or emotion based on them, you are fooling yourself. Paliwanag po natin yan mga ka-crypto. Lininaw po dito ni David Schwartz ang isang mahalagang punto tungkol sa kung paano tumatakbo ang Ripple. Inamin niya na totoo may mga secrets sa loob ng Ripple. Marami sa kanilang mga partners ang nag-i-insist sa mga NDAs o non-disclosure agreements para mapanatiling lihim ang kanilang mga transaction at plano. Pero dito po niya binigyan ng malinaw na guhit ang pagkakaiba ng legitimate confidentiality at ng mga teoryang binubuo ng community. Ayon po sa kanya, the conspiracy theories that constantly claim something big is about to happen or that the government is going to do something massive are almost always going to be completely false. Dagdag pa niya, kung nag-i-invest ka ng oras, pera o emosyon base sa mga teoryang ito, sabi niya rito, you are fooling yourself or niloloko mo daw ang sarili mo. Ngayon ang aking opinion po dito ay alam po ninyo mga ka-crypto, sa tingin ko ay napakatapang ng ginawang ito ni David Schwartz. Pero masakit itong tanggapin para sa marami. Aminin natin, ang XRP Army ay nabubuhay po sa mga clues, yung mga tinatawag nating riddles o mga cryptic post. Sa loob ng maraming taon, naging kultura po natin na kapag tumahimik ang Ripple, ibig sabihin ay may malaking niluluto. Pero heto po ang taong nasa loob mismo ng kusina. Sinasabi sa atin na ang mga nabubuo nating kwento ay halos palaging mali. Kaya sa tingin ko gusto po ni Schwartz dito na ibalik ang focus natin sa real utility
imbes na sa speculative hype. Pero hindi natin masisisi ang community. Kapag ang presyo ay bagsak ng mahigit 50%, ang tanging nagpapanatili sa moral ng mga tao ay ang pag-asa na may isang grand event na siyang magpapabago sa lahat. Ang tawagin ang mga ito na fooling yourself ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang emosyon ng mga holders. Kaya ang masasabi ko po ay tama siya na huwag umasa sa chismis. Pero ang pag-atake po sa hope o pag-asa ng community ay isang mapanganib na hakbang para sa market sentiment. Ngayon ay i-check po natin ang daily chart time frame na XRP para malaman po natin ang kasalukuyang presyo nito ngayon. Yan, sa mga oras na ito na aking ginawa ang video na ito, ang presyo po ng XRP ay naglalaro sa 1.4455. At nakikita po natin dito na kasalukuyan po niyang binabasag ang kanyang minor resistance dito sa 1.4371. Pero mas kinabasag po niya yan ay meron po tayong harang na isang trend resistance which is ang upper portion ng ating triangle, symmetrical triangle pattern dito. Kaya hindi po siya basta-basta makakaangat kasi may harang na naman tayo dito. Kaya possible na baka mauntog siya rito para magkaroon ng rejection at babagsak na naman siya or magpatuloy siyang magsa-sideways. Ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. At pag-usapan naman po natin ang strange timing ng pahayag dito. Ayan, napansin po ni All in Crypto ang kakaibang timing ng post na ito. Yan, sabi nga dito ay All in Crypto called the timing strange. XRP is deep in a drawdown and the community sentiment often leans on speculation and rumor cycles during these periods. Schwartz post pushes against the pattern rather than feeding it. According to All in Crypto, Schwartz is killing any XRP price hype. Yan. Bakit ngayon kung kailan si XRP ay nasa gitna ng isang malaking crackdown? Karaniwan sa ganitong panahon, ang mga leader ng kumpanya ay gumagawa po sila ng paraan para palakasin ang loob ng mga tao. Pero itong si Schwartz ay tila ginagawa ang kabaliktaran. Sabi rito is killing the hype or pinapatay daw po niya ang hype. Tinawag po ito ni All in Crypto na isang interesting na signal. Ayan. All in Crypto describes Schwartz post as an interesting signal. His read is that Schwartz is actively working against the price hype at the moment when the XRP community might expect the opposite. Yan. Para bang sinasadya ni Schwartz na palamigin ang anumang expectation ng biglaang pag-akyat ng presyo na nakabase sa mga rumors o chismis. Sa halip na lagyan ng gatong ang apoy, binuhusan po niya ito ng buhangin. Sa aking opinyon ay nakakapagtaka nga ang timing na ito. Bakit papatayin ang hype kung kailan kailangan ng community ng suporta? Sa tingin ko may dalawang pwedeng dahilan dito. Una, baka may paparating talagang balita na totoong malaki. At ayaw po ni Schwartz na mahulaan ito ng mga ligaw na teorya na pwedeng maging mitsa ng disappointment kung hindi eksaktong tumugma sa inaasahan ng mga tao. Pangalawa, baka pagod na rin itong si Schwartz na makita ang mga tao na nag-o-over-leverage o nagsasagawa ng mga high-risk trades base lang sa mga insider leaks na wala namang basehan. Kaya masasabi ko po rito ay gusto niyang maging ground holders tayo. Yung mga investors na nakabase po sa realidad ng tech at adoption, hindi sa mga buyback theories o gold-back XRP rumors. Pero aminin po natin mga ka-crypto, ang timing na ito ay parang pagsampal sa isang taong kasalukuyan na pong nadapa. Masakit pero baka ito ang kailangang tough love para sa community.
At ngayon, pag-usapan naman po natin kung bakit timing matters. Sabi dito, price drawdowns create demand for catalyst. XRP holders who entered near the July 2025 highs are sitting on a significant losses. In that environment, rumors about government deals, major institutional partnerships, or regulatory breakthroughs tend to circulate more aggressively. Swartz posts target that behavior directly. He does not dispute that Ripple has confidential business activity. He disputes the interpretation that silence or NDA signal eminent large-scale events. His position is that community theories built on that logic are almost always wrong. Ayan. Itong si Swartz ay hindi lamang po siya isang developer. Siya ay isa sa mga mukha ng Ripple. Ang kanyang desisyon na pumasok sa usaping ito sa publiko ay may dalang mabigat na timbang. Sinasabi nito sa atin kung paano po gustong makita ng Ripple ang kanilang mga investors. Ayaw nilang tinitignan sila bilang get-rich-quick scheme na nakabase sa mga government secrets. Bagamat tama po itong si Swartz na labanan ang mga peking balita, marami po sa community ang nakaramdam na ito ay isang attack ng kanilang katapatan. Yan, isa pong attack sa kanilang katapatan. Para sa mga holders na pumasok noong July 2025, ayan, 2025 highs, at kasalukuyang nakakaranas po ng matinding losses, ang teorya at rumors ang nagsisilbing kanilang life support. Ngayon, ang opinion ko po dito ay dito tayo magkakaroon ng malalim na pagninilay. Sa loob ng maraming taon, ang XRP Army ang naging shield o kalasag ng Ripple laban sa SEC at sa mga detractors. Pero ngayon, parang ang shield na yan ay sinasabihan na mali ang pinaniniwalaan ninyo. Sa tingin ko may gap o puwang na nabubuo sa pagitan po ng corporate vision ng Ripple at ng retail passion ng XRP community. Ang masasabi ko po sa bombshell statement na ito ay isang paalala na ang Ripple ay isang kumpanya at si XRP ay isa po itong tool. Sila ay sumusunod sa mga regulasyon at totoong negosyo. Ang mga conspiracy theories gaya po ng revaluation sa libo-libong dolyar ay pwede pong makasama sa imahe ng kumpanya sa harap ng mga bangko at regulators. Kaya sa tingin ko, pinoprotektahan ni Swartz ang long-term credibility ng Ripple. Kahit ang kapalit nito ay ang panandaliang paghina ng moral ng mga retail holders. Mas gusto nilang magkaroon ng 10 seryosong institutional na kliyente kaysa sa 10,000 na retail traders na umaasa sa isang milagro na wala naman sa roadmap. Ngayon, ang pahayag po na ito ay nag-iwan ng malaking tanong. Paano na ang mga catalyst na inaasahan natin? Kung ang mga rumors tungkol po sa malalaking government deals ay halos laging mali, saan na tayo kukuha ng momentum? Sinasabi po ni Swartz na may sikreto. Pero ang sikretong ito ay negosyo at hindi po ito pelikula. Ang demand para sa mga catalyst ay tumataas habang tumatagal ang drawdown. Kapag ang mga holders ay desperado na para sa breakthrough, anumang pahayag mula sa insider gaya ni Swartz ay tinitignan sa ilalim ng microscope or mikroskopyo. Masasabi ko po dyan ay ang mangyayari rito ay isang shakedown. Maraming aalis po sa XRP Army dahil nararamdaman nilang tinalikuran sila ng kanilang idol. Pero sa tingin ko, ito ay magre-resulta sa isang mas matatag na pundasyon ng mga holders. Yung mga mananatili ay yung mga taong naniniwala sa teknolohiya ng ODL, sa bilis ng transaction at sa real-world utility ng XRP, imbis na sa mga kwento ng Great Reset. Kaya ang opinion ko po ay gamitin natin itong pagkakataon para maging mas matalinong investor.
Kung ang mismong CTO ay nagsabing huwag maniwala sa conspiracy, bakit pa natin uubusin ang ating emosyon doon? Ang tunay na breakthrough ay hindi mangyayari sa isang iglap dahil sa isang lihim na batas. Mangyayari ito dahil po sa unti-unting adoption ng mga bangko at saka payment providers. Mas matagal, mas mahirap, pero mas totoo. Ang mensahe po ni Schwartz ay masakit, pero ito ang gamot na kailangan natin para magising mula sa panaginip at harapin ang realidad ng market ngayong taong 2026. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang bombshell statement ni David Schwartz ay hindi po para sirain sa XRP, kundi para itama ang direksyon ng usapan. Ang realidad ng Ripple ay nakabase po sa mga NDAs at seryosong negosyo, hindi sa mga internet conspiracy theories. Masakit mang marinig na niloloko lang natin ang ating sarili sa ilang aspeto, ito ang katotohanang magpapalaya sa atin mula sa maling expectation. Bukas o sa mga susunod na araw, mananatili pa rin po itong si XRP. Mananatili pa rin ang technology. Ang tanging nagbago ay ang ating pananaw. Kaya wag po tayong magpadala sa hype, wag mag-invest base sa emosyon at lagi po nating tandaan na sa crypto, ang real utility ang laging mananalo sa huli. At balikan po natin ulit ang ating chart para muling i-check ang kasalukuyang presyo. At yan na po, ito pa rin ay nasa 1.4427. At malalaman po natin kung magkakaroon tayo ng breakout sa ating minor resistance dito na 1.4371 sa araw na ito. Pero gaya po ng aking technical analysis sa nakalipas na video, mukhang ang sunod na magiging galaw po ni XRP sa mga paparating na araw ay mukhang magsa-sideways po tayo or magpapatuloy po tayo sa paglalaro dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kasi base po sa ating indicator dito, sa ating particular po dito sa ating QQE mode indicator, ay nanghihina po ang ating bullish momentum. Wala po itong sapat na kakayahan para gumawa ng malalaking upward move or malalaking paggalaw pataas. Kaya, ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.